Sunod dyan, speaking, Attorney Conte. Bakit si Bato ang next na arestuhin ng ICC? Ito, mga kababayan. Ito na. Tapos sasabihin nyo, magpresidente si Sara sa 2028. Bakit si Bato ang next arestuhin ng ICC? So ngayon, mga kababayan, ito po ang ating pag-uusapan. Alam mo, sa totoo lang, Bibi Baste, doon ka na lang sa mga channel na kung saan ka nabilong. Bakit? Di mo ba nahalata 4,000 kayong nanood dyan, tapos ikaw lang yung bukod tanging nag-iisang bobong DDS? Diba? Ito, Baste, paano mo ipaliwanag yan? Do you think makakauwi? Do you think buhay pa yan after 2 months? 3 months? Patay! Tignan ninyo, kayabangan, mamamatay lang, di pa rin nakauwi. Deserve. Ito, mga kababayan. Bakit nga ba? Why Bato will be next in ICC? Ito na. Ito po ay galing kay Attorney Cristina Conte at kay Richard Hidarian, YouTube channel. Tanimbala, attack against Pinoy. Ngayon, tama naman sa inyo, laban sa inyo, mga defenders of victims of EJK. So, anong masabi niyo sa tanim biktima? Ito siguro yung pagkakataon na ilinaw kung sino yung mga biktima. So, una, hindi totoo yung tanim biktima. Hindi, ang hirap pag-invento ng ito, ganito siya namatay, kailan, ganyan. At hindi pwede na magkaroon ng tanim biktima kasi stringent ang processes. You've mentioned that earlier. Stringent ang processes dun sa pagpapatunay na biktima. Kung kay Pinoy daw, tanimbala. Ngayon naman daw, sa mga ICC lawyers, yung mga biktima ni Digong, tanim witness daw. Pakinggan ninyo si Attorney Conte. Kami. And to participate in the ICC, kailangan mo ng proof of victimhood and then proof of identity. And then pangalawa, imposible yung tanim biktima na parang in the concept that they imagine it to be, na parang tanim EJK or impossible. Kasi pinagdi-distinguish pa nila yung EJK victim at saka yung victim. In the ICC, a victim is someone who has been harmed by probably the killing, pero later on we'll see the killing, torture, rape, and other inhumane acts. Sa ngayon, murder pa lang. Ma'am Arlene Hilo po. Yung naging issue. Bakit? Ma'am Israel Astroga Obispo, maraming salamat po sa yung super chat. Oh my Kent, is that real photo of Digong or AI lang? Kahit sabihin natin, ma'am, AI, ganun na din talaga siya ngayon. Isang utot na lang mamamatay na deserve. Warrant of arrest Duterte, only murder, excluding torture and rape. Okay, sige, we're holding him accountable for murder. But the victims of that murder, of that or one killing, you have indirect victims. Yung asawa na namatayan, biktima. Yung mga anak na nawalan ng breadwinner na magpapaaral, biktima yun. Biktima. At lahat ng kabahay nila na nandoon nung nangyari yung insidente, posibleng maging biktima dahil dun sa psychological harm na created. Kaya yung iba dyan, yung isang argument kaya, bakit? Sino mga victims? Paano sila magte-testify? Paano sila magre-register? Sa ICC. Kasi akala nila yung biktima, yung patay. Kaya kami parang, ang hirap mag-explain sa akin. Diba? Yan, alam mo, Attorney Cristina Conte, mahirap talaga mag-explain sa mga bubong DDS. Ang sabi kasi ng mga DDS, ang biktima daw ay yung patay. Biktima daw ng EJK, yung namatay. So yung pamilya pala ng namatayan, hindi pala biktima yon. Kaya tinawag nila na tanim witness, kasi bakit daw magwi-witness yung pamilya? Ba't hindi daw magwi-witness yung namatay? Kung hindi ba naman kayo bobo, paano magka-witness? Ipatay na nga. So malamang sa malamang, magwi-witness ngayon na pinatay yung anak nila, apo nila, pamangkin nila, siyempre yung nakakitang buhay. Tapos sasabihin nila ngayon, ang biktima dapat yung namatay . Hindi mo pwedeng tawaging biktima yung pamilya. So, paano nangyari biktima yung namatay? Tapos gawing witness yung namatay. Paano magsalita yung patay?
Parang ano lang yan eh, parang ganun. Alam mo, minsan ito mga DDS, ito yung, halimbawa, pag nakinig ka sa radyo ng MOR, di ba, may kay Digi Chacha, at kay, sino yung kasama ni Digi Chacha sa MOR na, Digi Chacha, pakigreet po ako sa aking kaibigang natutulog. So, paano maririnig, itulog na yung kaibigan mo? Di ba? Ganyan ka bobo, itong mga DDS, Tid Filon and Digi Chacha, pakigreet ako sa akong friend na natutulog. Paano ka marinig? Itulog na yung friend mo. Di ba? Tapos hindi daw pwede sabihing biktima yung pamilya ng namatayan, ang biktima daw yung pinatay. Kung meron mang witness, yung patay. Paano mag-witness yung patay? Eh di wala na. Tapos na ang kaso, tapos na ang issue, kung patay lang din palang mag-witness. Di ba? Ito namang makinig at gusto lang na kunin yung mga tidbits, yung either maling nasabi mo or i-skew yung nasabi, biktima daw. Hi. Kaya yung particular dun sa kaso na sinasabi niya si Aling Sheila, I'm going to put this back out. Si Aling Sheila, biktima ng aresto yung mga anak niya nung panahon ni Duterte. Might not have been killed during the time of Duterte, yung isang anak niya. Yung nasa picture, ganyan. Pero grabe yung pambubuli nila. Pero it turns out, was also a victim of one of the vigilante killing panahon ni Marcos. Kaya sabi namin, all the more, Duterte panagutin, Marcos singilin. It's always two-pronged. Hindi naman kami namimili. Hindi naman nawala yung JK. We had Carlos of Human Rights Watch on this show and he said, wait, like we're talking as if this is past. This is still happening. Yeah. And kaya lagi namin sinasabi yun, magkabilang panig yan. When you say Duterte panagutin, Marcos singilin. Kasi sino magpapanagot kay Duterte? And later on, sabi nila, pwede bang dalhin si Marcos sa ICC? O kayo talaga, ayaw nyo dalhin siya sa ICC. If he commits something as grave as this, then... Ngayon daw, bakit daw kung si Digong dinala sa ICC kasi nakapatay, bakit hindi daw dalhin si Marcos sa ICC? Meron naman daw silang biktima sa martial law. Ang tanong, ang kasalanan ng ama, hindi po pwedeng manahin ng anak. So, hindi naman po si Marcos Jr. ang gumawa ng martial law noon na maraming namamatay, maraming na-rape, maraming nabugbog. Di ba? So, ang kasalanan ni Marcos Sr. sa kanya lang yon. Hindi naman wala naman kinalaman si Marcos Jr. dyan. Parang ganito lang yan eh. Halimbawa, mamatay si Digong, malaking utang iniwan. So, ibig sabihin ba ang makukulong si Sara? Tanong ko lang sa inyo mga DDS, kung sakali ba na mamatay si Digong tapos malaking utang na iniwan si Digong sa kanyang mga kaibigan, so ang ikukulong ba nila si Sara? Ganun ba? Si Sara na ba ang makukulong? Kasi malaki ang utang ni Digong na iniwan niya sa mga kaibigan niya, ng mga inutangan niya, hiniraman niya. Ganun ba? Ganun ba ang batas, mga DDS? Kung ganyan lang ang isipin natin, mga kababayan, lahat ng Pilipino, maganda litsi-litsi ang ating bansa. Halimbawa, si Marcos Sr. nangutang. Iniwan niyang utang 10 trillion. So, si Marcos Jr. pala ang magbayad? Kasi inutang ni Marcos Sr. yon? Ganun ba? Kung ganyan ang isip natin lahat, mga kababayan, litsin-litsin ang ating bansa. Yung utak natin nasa labas, yung balat nasa loob. Parang linta lang, pagbaliktarin mo, linta pa rin. Di ba? Ganun ang sakit ng mga DDS. Bakit si Digong pina-ICC ninyo? Bakit hindi nyo sinabay si Marcos Jr.? Yung tatay niya noon, marami din namang biktima at maraming namatay. Kasalanan ni Senior yon. Ba't yung idadamay si Junior? So ibig sabihin pala, pag namatay si Digong ngayon, si Sara ang isunod doon. Bakit? Kasi anak siya ni Digong eh. Ganun ba, mga DDS? Can take him to whichever court. But of course, ang hirap nung bawat kibot na lang, magkakasuhan tayo. Kailangan maging strategic tayo. Kaya yung sabi nga sa amin sa human rights litigation, ang uso ay strategic litigation. Yung you choose your battle, kumbaga. Choose the cases which would really benefit a lot. And for the Marcoses, during their era, ang naging tono yung mga civil cases. And then, si Attorney Carranza, si Attorney Ruben, helped in the PCGG, in the recovery of assets. Mas sabihin na natin medyo nauna yung civil aspect, yung pag-recover ng pera, pag-compensate dun sa mga victims. Which I think, moving forward, dito sa kaso ni Duterte, we're doing... Wait lang nga mga kababayan, may ad.
Download sleep. I-continue natin Better. mga kababayan na. Really, the product is And probably soon kay Bato, because I'm still not convinced with the explanations from the government. Although I'm happy that Secretary Remulla at least admitted talaga nagkaroon ng failure of the justice system in a comprehensive sabotage way, including nagulat ako doon, ha? Parang, yeah. wow! Thanks to Amy, my kabayan from here. Ay, ganun. She forced them to come up with good arguments, and I think that's a good way to start it, to admit first of all talaga nag-fail yung justice system at what is the way forward? Reintegration, reconciliation. Ayun, Ma'am Cecil Cortez, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. So ito na mga kababayan, bakit nga ba si Bato ay dapat dalhin sa ICC? Security sector reform. I'm basically giving the answer, but I want it for what should be the business of the day? Well, I think one, stop the killing. So it's a policy issue. Hindi ko masabing drug policy issue. I think people are looking at the Comprehensive Dangerous Drugs Law now na parang, we need to amend it. Not really. You need to change the values within the police. They work on generals to chons or yung mga may sabit, napabalik pa rin. So, linisin talaga nila yon in terms of sa police. And so I would say that to some extent this would be SSR, yung security reform. Umalma na. Total, nag-ayuno na ba? What namin. Sec killings is wrong, and until now the killings that are happening ay mali. And therefore the ICC to step back and say, nag-investigate naman sa Philippines. There's a kind of investigation where the ICC will not look at this as something that mirrors their own operations or their own investigations. It's a parallel operation. Medyo parallel, but yeah, but I mean, there's a nuance to it. Medyo detailed na, pero kumbaga, look into the individual cases and then the ICC investigation. Kasi for example, if you investigate violations of protocol, di ba? Hindi naman police si Duterte and did not violate protocol. So maybe thousands of officers and all. I know, kaya yun yung problem sa number one, yung policy and reforms talaga na kailangan baguhin. Sabi nga namin, ang mga police ba, hindi lang nila alam yung human rights or ayaw lang nilang tingnan or pansinin yung human rights. Ayan na, mga kababayan. So, bakit nga ba si Bato sunod na hulihin at dalhin sa ICC? Kasi una, sino ba ang nagpatupad sa tukhang? Sino ba ang commander nila noong panahon na inumpisahan ang war on drugs? Si Digong, commander-in-chief. Pero si Digong ang nag-utos. Hindi pulis si Digong. So ngayon mga kababayan, sino ba ang nangulo doon? Si Bato. So, kaya nga, kung si Digong nakulong na nag-utos lang, imposible na si Bato hindi kasaling makulong. Siya mismo ang gumawa. Siya mismo ang ulo doon. Di ba? So, ang nag-utos, nakukulong. Pero yung gumawa, hindi. Napaka-unfair naman. Ano yun? Whistleblower lang? Parang ano yon, alias tutoy lang? Dun patidungan lang? Porket nag-witness ka, hindi ka na makukulong? Considered ka pa rin as a resource or reliable source. Tawag dyan, mga ganyan-ganyan. Kaya katulad nun, di ba, nag-react si Bato. Yan si Dun patidungan, mga kababayan, mananagot pa rin siya kahit sabihin mong nag-whistleblower siya dyan. Witness siya dyan. Kasi kasali pa rin siya sangkot pa rin siya sa mga pangyayari at nakikita niya kasabwat siya, sabi ni Bato. Ngayon, ibalik natin sa ICC. Hindi porket si Digong ang nag-utos, hindi na pwedeng makulong si Bato. Si Bato ang PNP chief noon. Di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Cristina Conte, hindi pulis si Digong. Si Bato ay pulis. So, nag-utos lang si Digong. So, may possibility na si Bato makulong rin. It also goes into practice Kumbaga sa kanila, may nakasanayan So, kahit na alam nila, di ba, mga bagong pulis. Alam namin to, may human rights officer kami. Pero pag nakikita nila na,
Dapat ba ganun? Wala, susunod na lang sila. So we need to change that mindset. Yung prosecution, it should come as part of parang a comprehensive analysis of bakit may mali. And there's also another aspect that I want, kumbaga, this government to focus on, parang bakit ba may drugs? Yun muna, bakit may drugs? And sino gumagamit ng drugs? We look at it always as a law and order problem. The pusher, say, pasa ng mga pare, ganun. Pero usually Just to spell kailangan that out. magising. Sorry, Chris. I want you to spell that out because, you know, isa sa mga kwento is that because some people have to work so hard, almost 20 hours a day, they take it because their job is so hard that it's like 5 caryat na kababayan are sometimes forced. I mean, or yung mga kailangan mag-drive ng 20 hours, 25 hours. In other countries, ang solution nila ay, okay, ang mas issue natin, baka ayaw naman nilang gumamit. So you don't like the Portuguese? Wait lang ha, mga kababayan, may ads. Kaya alam nyo na, mga kababayan, Easy 5-star. kung bakit si Bato ang sunod na dalhin sa ICC. Install now. Hindi porket si Digong, hindi porket si Digong ang mastermind. Katulad lang ngayon yan sa missing sa Bungero, mga kababayan. Na hindi porket mastermind si AA, ay hindi na pwedeng ikulong yung mga 15 pulis na nasa restrictive custody. Ang mga pulis naman ang gumagalaw, si AA nagdi-demand lang. So, si AA, yung mastermind. Pero yung mga galamay niya, yun yung mga pulis EJK, yung mga pulis tukhang. So, hindi po pwede na si AA lang, hindi mo ikulong yung mga gumalaw. Diba? Ganun yun. Diba? Pero magkaiba yung may iniwang utang si Marcos Sr., ang magbayad ay si Marcos Jr. Hindi pwedeng ganun. Hindi naman krimen yun eh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito lang ang aking masasabi. Antayin nyo na lang. Diba? Joseo Marimar. Hindi yun mag-work, or hindi yun yung kailangan natin sa ngayon. Sa parang may program na cards. So, ganun. Yes, sports, no to drugs. Kaya ganun. Sabihin na natin. Pero yung sa kanila, hindi yung Ellie shabu, Star, kasi maraming sa kanila salamat po. yata yung Thank you ecstasy so much po. and kush. Bake. So may ganun, isa sa mga drug lords. I don't know what he's doing or what. Tapos mo sabihin sa akin, safe ako sa drugs, no to drugs, yung pala. Yung disiplina, yung distribution, like, We need to understand and we need to nagpapalakad or nagpapatakbo. So baka mahagip din yun dun sa discussion. Kaya magandang we do that in the long run, in the long term. And ako nga, depoliticize this kind of activity. Later on, dapat sana magkakaroon ng museum. Di ba mga kababayan, sabi ni Maria Cristina Conte na mahahagip din yon. Mabubulatlat din yan kung sino yung gumalaw, sino yung nag-aasikaso, at sino yung nagko-command. Kasi hindi mangyayari yan na may mamatay kung kung hindi konektado ang pulis. Pulis po ang tumukhang. Hindi po mga private goons. Yeah? Pulis ang tumukhang. So sino ba ang pulis nung time na yon? Si Albayalde, si Bato, si Danao, si Digong, si Sara. Nako mga kababayan, antayin na lang daw, puro kakuda. Natural kukuda ako. Saan ka nakakita ng vlogger na hindi magsasalita? Putang ina mo pala eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 2 months na lang, hearing na September. Actually mga kababayan, sa mga nagtatanong, ang tagal naman hulihin kay Bato. Antayin ninyo na matapos ang first hearing sa September. Kasi kapag hindi na ipanalo ni Digong yung hearing na yan, yung mga co-accused ni Digong, isa-isa nang huhulihin yan. Tandaan ninyo mga kababayan, siyempre, unang gagawin yan sa hearing sa September, unang tanong, totoo ba na ikaw si Digong? I am Rodrigo Roa Duterte. Yes, siya nga, napatunayan. Totoo ba na nag-utos ka? Correct. Very correct. Yes. Pumatay ako, 6 or 7. Ako ang nag-utos dyan. Either legal or illegal, akin yan. Pangatlo,
Sino-sino ba ang inutusan mo? Yan si Bato. Miyembro ng death squad yan. Yan yung sunod-sunod eh. Sabi ni Inday, kung ako, patayin nyo yan. Pero pag si Inday, bakit buhay pa yan? Yan lahat mga sinasabi ni Digong, isa-isa yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng sabihin ni Digong doon, yan yung sinasabing 16 hours of audio and radio, audio and recording video. 16 hours. Lahat yan, lalabas yan. Unang tanong yan, sa hearing, ikaw ba ay, actually tapos na yung, totoo ba na si Duterte yan? Di ba? Tinanong siya, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Totoo yun, siya nga, kilalang kilala. Presidente ng Pilipinas, sinakay ng private jet, kinulong. Pangalawa, pagdating sa September 1, totoo ba na ikaw ang nag-command? Yes. Very correct. True. Correct talaga. Wala kang alam because guilt is personal. Totoo ba na pumatay ka? Yes. 6 or 7. Totoo ba na inutos mo na kumbinsihin ang mga adik na manlaban para may rason kayong patayin? Yes. Either legal or illegal, akin yan. Di ba? Sinabi lahat ni Digong yan. Pangalawa, sino ang inutusan mo? Yan si Bato. Miyembro ng death squad yan. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Sabi ko sa inyo, si Bato ang sunod na hulihin dyan. Ito ha. Mga kababayan, ay Diyos mio Marimar. Ito na. Bato, membro ng death squad. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo may tanggi yan. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan nagkakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Death squad rin yan. Ano? Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan nagkakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Death squad rin yan. Tapos sasabihin ninyo, hindi si Bato kasali. Yan ang tunay. Lahat ng sinasabi ni Digong dyan. Ito pa, mga kababayan. Ito pa. Ay, nako. Ito Hindi nyo may tanggi to, mga kababayan. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Diba, Tita Sepsi? Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City. 4 na Chinese. Pinatay ko talaga. Sabihin ninyo ngayon pagdating sa hearing sa September, hindi totoo yan. Lahat ng bibig kasi ni Digong dyan, kung ano man ang sinabi niya doon sa Senado o sa Kongreso, lahat yan ilalabas, ipapasa nila yan. Almost 16 hours audio and video footage ng mga sinabi ni Digong. Lahat yan lalabas doon. Itatanggi pa niya na hindi siya yan. So, ibig sabihin, magkaiba ang mukha niya ngayon kaysa sa nagsasalita siya sa Senado, sa Kongreso. Continue. Ang problema, may tinamaan na 2 civilian. yung Nagluluto. Sinadya ko talang patmatayin. Sinadya ko talagang patayin. Putang ina. Yun lang, mga kababayan. Wala na ako ibang sabihin. Kasi actually, mga kababayan. So, yon. Sunod, mga kababayan. Eto na. Dito tayo kay Chabit at kay Atong Ang. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, bahala na lang kayo mag-isip. Memorize ko yan. Sa tagal-tagal kong kinontent yan, araw-araw, halos hindi ko ma-memorize.
Kahit pa mag-Circo Balintong, kahit makapikit ako dyan, alam ko yung mga sinasabi ni Digong eh. Sabi ko sa inyo, susunod-sunod na yan. Antayin ninyo, pagkatapos ng first trial ni Digong sa September, kapag hindi niya na ipanalo yan, lahat ng mga question doon, pag hindi niya na ipanalo, sunod-sunod ng arestuhin yan. Si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Danao, si Sara, siyam na redacted. Ha? Ito ha, tandaan ninyo. 9. Ito bago natin anuhin. Ito, 9. Redacted. ICC, warrant. Ito, bago natin i-shift dyan kay ano. Bakit President Duterte has withdrawn. sa usapin pa rin? Una, ang sinabi Hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako, gawain ko. Everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Gawin nyo para sa bayan ko. Putang ina, yumaman ka. Yung bayan mo naghirap. Patunay, ba't ka yumaman? Pagkano bayad ninyo ngayon? Kalahating bilyon na.